May amoy ang bahay na ito na hindi matanggal ng kahit ilang taon ng pagkakalimutan. Amoy na hindi lamang luma, hindi lang alikabok o amag, o mga sulok na hindi naaabot ng walis, kundi amoy ng panalangin na hindi tinapos. Dasal na hindi tinapos ng amen, kundi iniwan, na parang naipit sa pagitan ng bibig at buntong hininga. Ako si Elisa, 34, balikbayan mula sa Toronto. Matapos ang 5 taon sa Canada, bumalik ako sa Pilipinas hindi dahil gusto kong umuwi, kundi dahil may iniwang bahay ang Tita Loring sa akin nang siya'y pumanaw. Wala akong masyadong alaala sa kanya. Matandang kapatid siya ng lola ko. Tahimik, laging may hawak na rosaryo at may paminsang-minsang mga bawal na sinasabi sa amin nung mga bata pa kami tuwing nagbabakasyon sa Caloocan. Huwag magwalis sa gabi. Lagyan ng asin ang bintana. Huwag buksan ng pintuan sa unang katok kung 10 oras ng gabi. Dati, nakakatawa yun. Ngayon, hindi ko alam kung bakit. Pero parang biglang bumigat ang alaala. Parang hindi na biro. Parang paalala. Ang compound sa Caloocan kung saan nakatayo ang bahay ay tila walang nagbago. May mga sari-saring bahay na dikit-dikit, mataas ang mga gate, may mga lumang puno ng mangga at niyog na nakatayo parang bantay. Sa labas, may poste ng ilaw na kumikislap, bukas, patay, bukas ulit. Isang pamilyar na tunog ng kuligligang sumasabay sa katahimikan, isang kalmot sa pandinig, paalala ng gabi. Pagbukas ko ng gate, may narinig akong yapak sa kahoy sa loob ng bahay. Mabilis, magaan, baka daga, o pusa, o baka hangin. Pero hindi gumagalaw ang hangin. Tahimik ang gabi. Tahimik na parang may nakikinig. Ang bahay ay isang bahay na bato, lumang disenyo, may halong Espanyol, may mga kapis windows at batong pader. Marami sa mga kasangkapan ay nanatiling nakapwesto, hindi nagalaw mula pa noong huli akong nandito bilang bata. May altar sa gilid ng sala, natatakpan ng puting tela. Sa ilalim ng mesa, may garapon ng asin. Nakatali rin sa pako ang isang pirasong pulang tela. Hindi ko pa binubuksan ang mga kwarto. Ayoko pa. Isa-isa lang. Pumunta ako sa kusina, sinilip ang lababo. May bakas ng tubig na parang bagong tumulo. At sa dingding, may basang marka ng kamay. Maliit, parang sa bata. Pero imposibleng may bata sa loob. Wala akong kasama. Kinamot ko ang balikat ko. Parang may lamig na dumaan. Bigla kong naalala ang sinabi noon ni Tita Loring. Pag naramdaman mong malamig kahit walang hangin, may dumaan na hindi para sa'yo. Nagdesisyon akong linisin muna ang altar. Hinawi ko ang puting tela at sa ilalim nandon ang mga lumang santo. Hindi na puti ang mata ng Birheng Maria. Parang natunaw ang pintura sa tagal, naging dilaw. Parang tumitingin. May lumang dasal na nakapaskil sa likod ng altar. Nakalumang sulat kamay sa lumang papel. Saklot, huwag mo kaming kunin. Tapos ang paglingon. Isara ang pinto. Isarado ang loob. Isang ilaw. Isang asin. Isang panalangin. Wala akong alaala tungkol dito. Hindi ko kilala ang salitang saklot. Pero pagbigkas ko ng pangalan, saklot. Parang humigop ng hangin sa paligid ko. Pumitik ang bombilya. Nawala ang tunog ng kuliglig. Tahimik.
tahimik na parang may nakikinig. Tumayo ako. Sinubukang sumindi ng kandila. Nabasa ko pa ang isa pang linya sa likod ng altar. Hindi lahat ng kinukuha ay dapat binalik. Bakit parang babala ito sa akin? Pagbalik ko sa sala, may isang laruan sa sahig. Isang lumang trompo. Hindi akin. Hindi ko ito dinala. Wala ring bata rito. Hindi dapat may bata rito. Nungit, gumagalaw ito. Dahan-dahang umiikot ang trompo. Hindi mabilis. Hindi parang tinulak. Parang hinipan. Parang pinapakita lang na kaya niyang gumalaw. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umalis. Tumayo ako, tumingin sa trompo, at sa sarili kong boses. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang mga salitang, "Kung ikaw nga, huwag kang munang lumapit." At huminto ang trompo. Sa amin, laging may tahol ng aso sa gabi. Palatandaan ito ng buhay sa compound, na mga kapitbahay na gising pa, na mga batang tumatakbo kahit 9:00 na mga chismis na hindi natatapos sa umpukan. Pero ngayong gabi, pagbalik ko sa bahay mula sa karinderya, may napansin akong hindi ko agad napansin. Tahimik. Hindi yung karaniwang tahimik, kundi tahimik na parang walang hangin, walang huni, walang paggalaw. Ni isang tahol ng aso, wala. Ang mga pusa sa eskinita, karaniwang nag-aaway sa harap ng gate, wala rin sila ngayon. Walang ingay mula sa labas, parang inabot ng baha ang paligid pero tuyo ang kalsada. Napansin ko na lang ito nang huminto ako sa tapat ng bahay, sa mismong pintuan, at naramdaman kong may nakatingin mula sa loob. Sa labas, may poste ng ilaw, luma, umiilaw na parang sinusumpong, bukas, patay, bukas. Tuwing namamatay ang ilaw, sumasabay ang kilabot sa batok ko. Sa gilid ng bahay, may maliit na siwang sa bintana. Dati pa yun, pero ngayon parang mas malalim ang dilim mula roon. Ipinatong ko ang palad ko sa pinto para buksan at malamig ang kahoy. Wala akong inaasahang bisita, wala rin akong iniwang bukas, pero pakiramdam ko may nagbukas sa loob. Hindi pinto, kundi isang bagay na matagal nang nakasara. Pagpasok ko, agad kong napansin ang asin. Sa bawat sulok ng bahay, sa mga bintana, sa ilalim ng altar, tila may bagong guhit ng asin. Maayos. Hindi ko ito ginawa. Malamang naaalala ng bahay. Tila ipinagpapatuloy nito ang dating ritual kahit wala nang gumagawa. Ang bahay gaya ng tao, marunong umalala kung paano ipagtanggol ang sarili. Naupo ako sa lumang sopa, pagod mula sa biyahe at sa kakaibang bigat ng gabi. Binuksan ko ang transistor radio na iniwan ni Tita Loring sa aparador. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong may ibang boses na marinig, kahit lumang balita lang. Pagbukas ko, static. Walang stasyon. Binuksan ko ang antena, inikot ang dial, pero wala. Puro ungong. Hanggang sa biglang isang tunog na parang tula. Mahina. Gasgas ang tape, parang hindi broadcast kundi nai-record lang sa kaset. At ito ang narinig ko. "Bata, huwag kang maglaro sa dilim. Pag may humila sa'yo, huwag kang sisigaw.
Hindi lahat ng pangalan ay dapat sagutin at hindi lahat ng nilalang ay marunong bumitaw. Pinatay ko agad ang radyo. Pero hindi ako nagkamali. Boses yun ni Tita Loring. Bigla, narinig ko ang taluskos mula sa kusina. Mabilis, tapos tumigil. Tumayo ako. Kunuha ng flashlight sa bulsa ng bag. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa pinanggalingan ng tunog. Sa halig, may bagong bakas ng paa. Basa. Maliit. Parang sa bata. Ganito rin kahapon. Pero ngayon may 3 set na ng bakas. 3. 3 bata? Hindi ako huminga. May malamig na dumaan sa tabi ko. Hindi hangin. Hindi rin tao. Tumingin ako sa gilid. May nakabukas na pinto. Yung luma naming bodega. Hindi ko yun binuksan. Bodega. Laging sarado mula nung bata pa kami. Naaalala kong sinabi ni Tita, "Huwag niyong bubuksan ang silid na yun. Hindi para sa tao ang laman niyan." Sinilip ko. Amoy alimuom. Amoy insenso na luma na at natuyo. Sa loob ay malaming kahon, lumang upuan, isang aparador na may kandado. Sa ibabaw nito ay isang laruan na kulay pula, isang manika, yari ng tela, walang mukha. Parang may gusto kong tandaan tungkol dito. Parang nakita ko na ito dati pero hindi ko maalala kung kailan at bakit. Lumapit ako sa aparador pero bago ko ito mahawakan, biglang huminto ang oras. Literal, walang tunog, walang galaw. At sa likod ko, sa bandang lagusan ng kusina, may tunog. Hindi yapak, hindi kaluskos, kundi tunog ng bata na humihinga. 1, 2, 3. Pagharap ko, wala. Pero ang asin sa ilalim ng altar, nawawala na ang guhit. Parang may naglakad dito. Kinagabihan, tinawagan ko si Mama sa video call. "Nandoon ka ba na yun?" Tanong niya agaran ng kaba sa boses. "Oo." Sabi ko, "Bakit?" Tumigil siya. "Anak, huwag mong alisin yung asin. Kahit anong mangyari, kahit gaano kakalinis." "Ano bang?" At sa dulo ng tawag, bago siya nag-end, narinig ko lang ang isang pangungusap. Ang saklot, hindi basta multo. Yan ang naghihintay sa taong lumilimot. Hindi ko siya agad naalala bilang saklot. Naalala ko siya bilang isang laro. Bilang bata, may kanta kaming nilalaro sa harap ng bahay tuwing hapon kapag malapit nang lumubog ang araw pero ayaw pa naming papasukin ni Lola. Ang pangalan ng laro, Saklot-Saklotan. Parang tagu-taguan pero may chant, may salita, may pagpili. Wala sa pamilya namin ang gustong pag-usapan yun, lalo na si Mama. Pero habang tumatagal ako dito sa bahay ni Tita Loring, mas lumalakas ang boses sa alaala. Hindi boses ng matatanda, kundi ng bata. Aking boses, kasama ng iba. "Saklot, saklot, kunin mo na. Isa sa amin, wag lahat mawala. Sa ilalim ng puno, sa likod ng pinto. Ang hindi sumagot, siya ang totoo." May kasamang pag-ikot parang piko at simbahan, pero imbis na tayain lang, may tinuturo. At ang tinuro,
kailangang hindi tumingin pabalik. At minsan, may isa sa amin na napipili. At pag ganun, hindi na siya maglalaro uli. Tulad ni Janjan. Si Janjan, kapitbahay namin dati. Payat, maldaldal, laging may dalang candy at malalakas tumawa. Nung isang hapon, naglaro kami ng saklot-saklotan sa likod ng compound. 6 kami. Ako ang nag-chant. Nang tinuro ko si Janjan, natawa siya. "Kunwari pa kayo, laro lang to!" Sigaw niya. Tapos, tumingin siya pabalik. 1 linggo siyang hindi lumabas ng bahay. Sabi ng nanay niya, nilagnat daw. Sabi ng mga matatanda, naambahan. Pagbalik niya, tahimik na siya. Hindi na tumatawa. At sa tuwing dadaanan ng puno sa likod ng bahay nila, umiiyak siya. Hanggang isang araw, umalis na silang pamilya. Walang paalam. Ang iniwan lang, isang malabong guhit ng tsoke sa kalsada. Paikot. Parang bilog. Parang selyo. Ngayon, habang nakaupo ako sa lumang kwarto ni tita, sa sahig may nakita akong parehong bilog. Mahina, halos burado, pero nandyan. May naiwan. At habang tumitingin ako sa pader, tila may mga ukit na lumilitaw. Hindi sa pintura, kundi parang mula sa ilalim ng mismong semento. Mga titik. "Huwag mong balikan." Hindi ako huminga nang mabasa ko yun. Tinignan ko ang paligid. Tahimik. Pero ibang tahimik. Puno ang hangin. Hindi katahimikan ng walang laman, kundi katahimikan ng naghihintay. Bumaba ako sa sala, tinignan ko ulit ang altar. May napansin akong maliit na frame sa gilid. Natatakpan ng alikabok. Nilinis ko at nakita ko ang larawan ng isang batang babae. Ako. Mga 6 na taong gulang ako sa larawang yun. Sa likod ng frame, may nakasulat. "Ang huling saksi, ang hindi lumingon." Napaupo ako. Ako ang huling saksi? Ang hindi lumingon? Sa huling laro ba? Sa huling pagtawag? Kagabi, sa panaginip, bumalik ako sa dating kalsada sa likod ng compound. Madilim, tahimik. May 6 na bata na nakapila. Kabilang ako. Ako ang huli. Muling inulit ang chant. "Saklot, saklot, kunin mo na." At sa huling linya, sabay-sabay silang lumingon sa akin. Pero wala silang mukha. At sabay-sabay nilang sinabi, "Ikaw na lang ang hindi pa sumasagot." Pagkagising ko, may bato sa ibabaw ng dibdib ko. Literal. Isang maliit, makinis na bato, kulay itim. Parang galing sa ilalim ng lupa. Sino ang naglagay? At bakit amoy basang lupa ang unan ko? Simula nung gabing may nakita akong bato sa dibdib ko, napansin ko nang hindi ako nag-iisa sa bahay. Hindi ko ibig sabihin na may kasama ako, kundi may umaayon sa kilos ko. Parang may sumusunod na galaw sa galaw. Bawat hakbang ko sa sahig, parang may kasunod na yapak. Bawat silip ko sa salamin, parang may parte ng sarili kong
hindi tumutugma. At dito ko napansin ang salamin ni tita. May isang antigong salamin sa silid niya, yung uri na may kahoy na ukit sa gilid, kulay mahogany. Dati binabalutan niya ito ng puting tela kapag hindi ginagamit. Akala ko para hindi maalikabukan. Ngayon ko lang naisip, baka hindi para protektahan ng salamin, kundi para takpan ang kung anong maaaring makita. Umagang-umaga, nagkamali ako ng hakbang. Pagtapat ko sa salamin habang nag-aayos ng buhok, napansin kong hindi ako gumalaw. Ako lang sa tunay na mundo ang nagsuklay, pero ang refleksyon ko nananatiling nakatitig lang. Nanigas ang katawan ko. Tinignan ko ang mga mata niya. Mata ko pero hindi ako yun. Mas bata, mas manipis ang muka, at sa ilalim ng kanang mata may mapulang peklat. Hindi ko yun meron. Bigla siyang gumiti. Mabagal, malalim, hindi masaya, kundi para bang natagalang maghintay. Napaatras ako pero hindi siya gumalaw. Sa halip, tinuro niya ang isang sulok sa likod ko. Napalingon ako. Walang tao. Pagbalik ng tingin ko sa salamin, wala na siya. Ako na ulit yung naroon. Pero ang mata ko namumugto, parang umiiyak. At ang buhok ko basa. Hawak ko ang tuyo kong suklay. Sa sala, binuksan ko ang isa sa mga sulat ni tita. Isang piraso ng papel na halos burado na, pero may isang linya na naiwan sa gitna. Ang salamin ay hindi palaging salamin. Minsan, lagusan ito para sa alaala mong hindi mo pinili. Mula noon, hindi ko na binalikan ang salamin. Pero siya, ang batang yon, bumabalik kahit saan ako tumingin. Sa likod ng kutsara habang kumakain, sa salamin sa CR habang naghuhugas ng kamay, sa bintana sa gabi kung saan dapat sarili mong refleksyon lang ang makita. Pero mas maliit siya, mas mapula ang mata. Hindi ko alam kung anino ba siya ng sarili kong alaala o may kumakapit sa pagkatao ko. Parang lumiliit ang pagitan naming dalawa, parang nagkakasukat kami. Isang gabi, may narinig akong tunog mula sa kisame. Hindi daga, hindi ipis. Ito ay pagbubulong. May mga salitang hindi ko maintindihan, mahaba, pabulong, paulit-ulit, parang dasal pero mas luma. Parang wikang nabura na sa kasaysayan, at sa pinakahuling bahagi ng bulong, isang malinaw na pahayag. Ang hindi lumingon, siya ang sisilipin. Muling bumalik sa isip ko ang mga kwento ni Lola nung bata ako. May isa siyang kwento na ayaw niyang ikwento ng buo, tungkol daw sa batang babae na tinatawag sa gabi mula sa salamin. Sabi niya, kapag may batang nakita mo sa salamin pero hindi mo kilala, huwag mo siyang tignan sa mata dahil pag nakita ka niya, pwede kanyang palitan. Hindi lahat ng ikaw ay dapat bumalik. Dati, kinukutya ko ang mga ganitong babala, parang paalala lang sa mga batang mahilig maglaro sa dilim. Pero mayon, alam kong hindi ito kwento lang. May batang nakakulong sa salamin at mukhang hindi na siya kontento sa panonood. Kinabukasan, habang binubuksan ko ang mga kahon sa bodega, may nakita akong lumang photo album. Isa sa mga pahina,
may grupong larawan ng mga batang naglalaro sa likod ng compound. Luma na ang kuha, parang late 90s. Ako, si Janjan, si Ina, si Tantan, at isang batang babae sa dulong bahagi ng frame. Malabo ang mukha niya. Hindi ko maalala kung sino siya, pero naroon siya. Nakatayo sa gilid ng puno. Hindi siya nakaayos gaya ng iba. Para siyang hindi bahagi ng esena, kundi sumingit lang sa esena. Nasa ilalim ng larawan, may sulat kamay. Huwag mong isama sa susunod. Napahawakan ako sa dibdib ko at sa likod ng pahina may sulat si tita. Huwag mong siyang banggitin. Huwag mo siyang aalahanin. Baka maalala ka rin niya. Gabi, dumilim ang bahay ng sabay-sabay. Patay lahat ng ilaw kahit hindi brown out. Nakita ko ang sarili ko sa salamin sa CR habang may hawak na kandila. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. At sa likod ko, nandoon siya. Hindi na siya nakangiti. Hindi na rin siya bata. Noong bata pa ako, lagi akong tinatawanan ng mga pinsan ko dahil si mama raw parang albularya. Lahat ng bagay nilalagyan niya ng asin. Bintana, pintuan, kisame. Minsan pati cellphone ko nung high school, binalutan niya ng asin sa supot kasi raw may sumasabay sa mga signal. Naalala ko ito habang pinagmamasdan ko ang gilid ng bintana sa kwarto ni Tita Loring. Wala na ang asin. Hindi basta nabura, kundi para bang nilinis ng sadya. May basa pang guhit ng tubig na parang hinugasan ng kamay. Sino ang humipo? O mas tamang tanong, anong tumawid? Sa mga sulat ni tita, may isa akong muling nabasa. Mas mahaba ito, parang gabay. Tuntunin ang pagproteksyon kapag narito na siya. Una, huwag buksan ang pinto kapag hindi mo kilala ang kumakatok kahit patawagin ka sa pangalan mo. Ikalawa, panatilihing buo ang asin sa bawat bukas na daanan, bintana, siwang, alulod. Ikatlo, kung makarinig ka ng tawa sa labas, lalo na kung boses bata, huwag tumawa pabalik. Ikaapat, kapag nagsalita siya sa salamin, huwag mong sagutin kahit parang boses mo na ang gamit niya. Ikalima, huwag mo siyang pangangalanan. Wala siyang kapangyarihan kung hindi siya mabigkas. Pinunit ko ang papel at itinabi sa bulsa ko. Pakiramdam ko, hindi na ito kwento. Hindi na ito kwento ni tita. Kwento ko na ito ngayon. Kagabingan, bumalik siya. Nasa bintana na siya, pero hindi siya nakasilip. Nakaupo siya sa gilid ng bubong. Paalang ang kitao. Maliit, maputi, may pasa sa sakong. Gumagalaw-galaw ito, parang natutuwa. Kumuha ako ng asin, inikot ko ang buong bintana, paulit-ulit, paulit-ulit. Pero nang sumilip ako muli, wala na siya. Ang naiwan ay isang marka ng kamay sa salamin ng bintana, maliit, basa, mahiwaga kung paanong sa labas yun, pero parang ula sa loob. Tinawagan ko si mama. Hindi ko alam kung anong aasahan, pero kailangan kong may makausap na naniniwala. Sinagot niya agad. Ayan ka na naman. Yun lang sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanininig ang boses. Tahimik siya saglit. Tapos bumulmon. Hindi ka nila dapat iniwan diyan mag-isa. Lumabas ako ng bahay kinabukasan. Pinuntahan ko ang bakanting lote sa likod ng compound. Doon kami naglalaro noon ng saklot-saklotan. Matagal na itong bakante. Pero ngayon,
Mas makulimlim, mas malamig kahit tirik ang araw. May mga lumang guhit ng tsalk sa simento, bilog, may X sa gitna. Paglapit ko, may naiwan na piraso ng papel sa gitna ng guhit. Manipis, parang papel ng rosaryo. Nakasulat, "Isa ka na lang, handa ka na ba?" Pagbalik ko sa bahay, may punit na sa may asin, may pintuan. Buhos na buhos ang hangin. Amoy alimom kahit walang ulan. Muling sumilip ang mukha niya, hindi sa salamin kundi sa screen door. Ngunit hindi siya bata ngayon. Matangkad na siya, kulay abuhin ang balat, mahaba ang leeg. Pero yung ngiti ang hindi nagbago. Sa takot, bumalik ako sa altar ni tita. Nakapako ang likod ng mga estampa. May natagpuan akong maliit na sisidlan ng asin at isang papel na pilit isiningit sa ilalim. Kapag natinawid na nila ang asin, hindi na panlabas ang laban. Hanapin mo ang pinagmulan. Bago ka pa niya ganap na saklutin. Ngayon ko lang nauunawaan ang kahulugan ng saklot. Hindi lang ito pagkuha, hindi lang ito panawagan. Isa itong pag-aangin. Ang pinipili ng saklot, nawawala sa alaala ng lahat. Binubura, tinatakpan, tulad ni Janjan, tulad ng batang babae sa larawan. At sa bawat piraso ng salamin, parang unti-unting nawawala rin ako. Gabi. Bigla akong nagising. Amoy insenso, pero sunog. Pagtayo ko, may mahabang gasgas na sa sahig sa labas ng kwarto. Paikot, parang isang bilog na marka. Guhit ng paa, paa ng bata. Paulit-ulit, paikot-ikot tulad ng isang laro. Naroroon siya sa dulo ng pasilyo. Ngunit ngayon, may kamukha na siya. Ang larong hindi natapos ay hindi mo basta-bastang matatakasan. Naaalala ko na ngayon, kami ni Janjan, si Ina, si Tantan, at isa pa, ang hindi ko matandaan, ang pinilit kong hindi maalala, ang sinadyang burahin ng mga matatanda. Pero alam ng balat ko, alam ng hangin sa compound. At ngayon, alam na rin ng mga salamin. Nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ni Janjan. Hindi kami madalas magkausap, pero marahil napansin niya mga post ko kamakailan. Mga linyang patula, litratong malabo, tanyong na parang hindi para sa kahit sino. "Nagkakaganon ka na rin ba?" tanong niya, hindi agad nagpaliwanag. "Anong ibig mong sabihin?" Tahimik siya hanggang sa bumulong. "Naaalala mo na rin yung laro, no? Yung hindi natin dapat inulit." Ang saklot-saklutan, hindi lang pala laro. Iyon ang tawag namin. Pero ang totoo, wala naman sa batibot o kahit anong libangan iyon. Inimbento lang daw ni ate. Hindi ko maalala kung sino si ate, pero sa larong iyon, isa ang laging tinuturo. Ang huling, hindi lumingon. Siya ang sasaklutin. Naalala ko na. Ako yun. Ako ang hindi lumingon. Gabi. Tinakpan ko ng tela ang lahat ng salamin. Isinarado ko ang mga ilaw. Uupo na sana ako sa kama nang marinig ko ang kaluskos sa kisami. Hindi daga, hindi ibon, kundi tawa. Boses bata. 1, 2, 3. Tumigil sa 5. Ang huling salitang sinambit, maliwanag sa isip ko. Saklot. Muling bumukas ang pinto ng kwarto ni tita. Mag-isa. Bumaba ako doon sa lumang tokador. Binuksan ko ang pinakailalim na drawer.
Natagpuan ko ang isang maliit na kahong kawi. May inukit sa takip na unang lumingon, unang makalimot. Sa loob, may lumang posporo, baling rosaryo at punit-punit na litrato. Sa likod ng piraso ng larawan, isang mata lang ang kita, pulang-pula, nakatitig. Muli, bumalik sa alaala ko ang huling araw ng larong iyon. Nagkukulitan kami sa likod ng compound. Umuulan ng konti. Si ate ang tagalista. Turo siya ng turo. Gawa-gawa niyang chant. Bilog ay bilog, bilog sa bilog. Ang hindi lalabas, maiiwan sa loob. Nang ako na ang tinuro, walang sumalubong. Walang humawak ng kamay ko. Walang sumigaw ng taya na. Tumingin ako pa kanan. Sabi ni ate, huwag lumingon. Hindi ko alam kung bakit sinunod ko siya. Pero ang tinig niya, hindi pananakot, hindi utos, kundi parang panalangin. Ngayon ko lang naunawaan, hindi ako napili. Iniligtas ako. Kaya ngayon, sa bahay na ito, bumabalik siya bilang isa pang ako. Isang aninong naiwan sa larong hindi sinara. At ngayon, gusto na niyang matapos. Nagising ako na may buhangin sa ilalim ng kama. Maalat, mainit-init pa. Sa dingding, may ginuhit na bilog gamit ang asin. Sa gitna ng bilog, ang laruan kong goma noong bata ako. Yung nawawala sa loob ng 7 taon. May nakasulat sa sahig sa paligid nito. Oras mo na para lumimon. Huli kong tinawagan si Ina. Tagal naming hindi nagkausap. Hindi ko alam kung sasagutin niya. Pero sa kabilang linya, umiiyak siya. Naalala mo na rin, no? Di ba't ikaw yung... Sabi ko. Oo, sagot niya. Pero hindi ako yung tinuro. Ngunit ngayon, wala nang taya. Lahat tayo na lang ang natira. At lahat tayo saklot na. Hindi na natutulog ang bahay. Bawat gabi may tunog mula sa ilalim ng sahig, sa likod ng mga dingding, sa kisame na dating tahimik kahit sa pinakadilim na oras. Ngayon, parang humihinga ang bahay. Minsan mabilis, minsan mabagal, minsan may kasabay na bulong. At ang mas malala, hindi ko na alam kung ako pa ang naglalakad o kung may kasabay na akong gumagalaw sa loob ng balat ko. Matapos ang pag-uusap namin ni Aina, pinilit ko nang iwanan ng bahay. Pumunta ako sa motel sa kabilang barangay. Isang gabi lang, sabi ko. Pahinga lang. Layo lang sandali. Pero sa salamin ng CR, habang naghuhugas ako ng mukha, doon sa bumalik. Hindi siya sumilip. Tumayo siya sa likod ko. Ngunit nang limuin ko, wala. Pagtingin ko sa salamin, ako pa rin ang naroon. Pero hindi ako ang gumagalaw. Bumalik ako sa bahay kinaumagahan. Lahat ng asin sa pintuan, sa bintana, sa ilalim ng mesa, basang-basa. Parang piniga.
parang sinadya. At sa altar ni tita, wala na ang rosaryo. Sa halip, may iniwang mensahe, nakauwi na siya at ikaw ang sumalubong. Nagsimula na ring magbago ang mga dingding. Sa kusina, may pumutok na bahagi ng semento. Paglapit ko, may inukit sa lumang kahoy sa ilalim na nagbibikas, lumingon. Sa sala, nadulas ako sa may sahig. Hindi ko agad nakita ang basang guhit. Bilog, may X sa gitna. Kasing hugis ng marka noong laro. Tumingin ako sa kisame. May mga pahid na parang kamay, maliliit. Minsan 5, minsan 6. Tumingin ako sa litrato ni Tita Loring sa altar. Napansin ko, iba na ang ayos niya. Dati, maamo ang mukha. Ngayon, parang may nigit sa gilid. Hindi nigit ng ligaya, kundi nigit ng nakakaalam. Sa ilalim ng litrato, may lumang papel na hindi ko nakita noon. Nakasulat, kung nasimulan mo na, dapat tapusin. Kung hindi ka babalik sa pinagmulan, siya ang pupunta sa iyo at isusuot niya ang balat mo. Bumalik ako sa kwarto ni tita. Luma na ang ilaw, nanghihina. Ngunit sa gitna ng dilim, maliwanag ang isang sulok. May laruan doon. Lumang trompo. Yung nawawala noong bata kami. Umikot ito, mag-isa. Sa ikapitong ikot, huminto. Tumingin ako sa paligid. Wala namang iba. Pero biglang may bumulong sa tenga ko. Taya ka na uli. Hindi ako makatulog. Kaya sinubukan kong muling basahin ang mga sulat ni tita. May isa akong hindi pa nabubuksan. Tinagpi ng sinulid. Parang lihim na hindi dapat galawin. Sa loob nito, hindi sulat ang laman, kundi mga pangalan. Sa itaas, mga nakalaro. At sa ibaba, unti-unting nawawala ang tinta. Parang kinain ng panahon o ng isang pangalan na gustong makalimot. Isa lang ang malinaw pa. Ikaw, huling hindi lumingon. Ang bahay ay hindi na bahay. Isa na itong pasukan. Isa na itong panggising. Ang dingding ay may tenga. Ang kiseme may mata. Ang sahig may hinihigang alaala. At sa bawat sulok, naroon siya. Hindi bilang nilalang, kundi bilang ako. May mga dumadating na hindi kumakatok. At kung minsan hindi sila dumadating, matagal na silang nasa loob. Lunes ng madaling araw, malakas ang ulan. Ang mga aso sa kanto, tahol ng tahol, sunod-sunod, paikot. Tila may ginugulo, may gustong ipaalam. Sa loob ng bahay, biglang huminto ang orasan. Eksaktong 3:12 a.m. Ang ilaw sa altar ni tita, pumitik, suminde, namatay. Suminde, at sa pangatlong sinde, may isa pang anino sa loob ng liwanag. Hindi ako naghanap, hindi ako sumigaw. Alam kong dumating na siya. Hindi siya mabilis, hindi siya marahas, kundi tahimik, matyaga, at matagal nang hinihintay ito.
Sa ilalim ng hagdan, may tunog na parang basang tsinelas sa kahoy. Paakyat. Isa. Isa pa. Isa pa. Hanggang sa tumigil siya sa tapat ng kwarto ko. Hindi ko ginagalaw ang katawan ko, pero alam kong hindi sapat ang pagkunwaring tulog. May bumulong mula sa labas ng pintuan. Hindi buo, hindi malinaw, pero parang pangalan ko ang binabanggit. Paulit-ulit, mas dahan-dahan, mas malapit. Sa umaga, hindi ako sigurado kung nanaginip lang ako. Pero pagbukas ko ng pinto, may asin sa labas. Nakasulat sa basa, saklot. Hindi ko na alam kung ako ang naglagay o kung siya. Tinawagan ako ni Yina muli. Nanginigig ang boses. May bumisita sa aking kagabi. Sabi niya, wala akong narinig na yabag. Pero may humila sa kumot ko. At nang tiningnan ko, wala. Pero ang halik sa noo niya, basa. Amoy lupa. Amoy alimuum. Naalala mo pa ba kung sino yung nawawala? Tanong ko. Yung huling kasama natin. Tahimik siya saglit. Hindi ko matandaan ang pangalan niya. Pero naaalala ko na ang mukha. Walang kilay. Laging may sugat sa tuhod. At siya ang unang tumingin pabalik. Kinagabihan na naginip ako. Nasa gitna kami ng kalsadang baha. May mga ilaw sa poste, pero putol-putol. Sa gitna ng kalsada, may batang nakatalikod. Basang-basa. Nanginigig. Walang saplot. Nilapitan ko siya. Tinanong ko, anong pangalan mo? Hindi siya sumagot. Nang lumapit ako, saka siya lumingon. At sa mukha niya, ako ang naroon. Pero hindi ako ngayon. Ako bilang bata. Ako noong araw ng laro. Pagkagising ko, tumambad sa akin ang sahig ng kwarto. May guhit. Hindi pintura, hindi lapis, kundi dugo. Isang bilog. At sa gitna ng bilog, nakasulat, lumingon ka na. Hindi na laro ito. Nagdesisyon akong bumalik sa lugar kung saan kami naglaro noon. Sa dating lote sa likod ng compound. Ngayon, sementado na. May half court. Mga bata. Pero sa pinakagilid, may patch ng damo. Parang hindi tinatamaan ng araw. Walang gustong tumapak doon. Lumapit ako. May matandang babae ron. Nakaupo. Walang sapin ang paa. Balik ka na, apo, sabi niya. Hindi ko siya kilala. Dala mo pa ang balat ng di lumingon, pero hindi mo na kayang dalhin mag-isa. Lumuhod siya, hinaplos ang lupa at sinabing, ang saklot ay hindi multo, hindi halimaw. Isa siyang alaala na hindi mo gustong buhayin, pero hindi mo rin kayang ilibing. Muli kong naramdaman ang bigat sa dibdib, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa pagkilala na alam ko ito noon pa. Na dinala ko ito sa bawat bahay, bawat panaginip, bawat tulog na wala akong maaalala kinabukasan. At ngayon, hindi na ako ang binabalikan. Ako na ang nagpapabalik. Ang mga hindi pinapangalanan nananatili. Ngunit kapag tinawag, bumabalik. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na hindi ako lumabas ng bahay. 3 araw na iba-ibang tunog ang gumising sa akin. Hila ng yantok sa kahoy, talsik ng butil sa sahig, hikbi ng batang babae. 3 araw na hindi ako nag-isa. Tumigil na sa pagtahol ng mga aso. Pero mas masama ang katahimikan. Parang tinanggap na nila ang dumating. Parang alam nilang wala na akong ligtas na gabi. Tinawagan akong muli ni Yana. Sa wakas, nabuo na niya ang pangalan. Si Bibing, sabi niya. Tanda mo siya? Parang kumalansing ang hangin sa tenga ko. Bibing. Oo, maliit, tahimik, laging nakasunod lang. Siya ang di lumingon, di ba? Tanong ko. Hindi. Sagot ni Yana. Tayo ang hindi lumingon. Siya ang taya at tayo ang tumakbot di na bumalik para kunin siya. Bumukas bigla ang mga alaala. Ang araw na yon, ang palarong nilalaro lang tuwing urian. Saklot, isang larong bawal balikan ang pinagmumulan. Pero si Bibing, nadapa, umiiyak siya. Umiikot ang dugo sa tuhod. Tumigil ako saglit, pero may narinig akong boses. Huwag kang lilingon. Hindi ko alam kung galing kay tita o sa sariling loob, pero hindi ako lumingon. Hindi kami lumingon. Ngayon ko lang naintindihan. Ang larong iyon ay hindi laro, kundi ritual. Ang taya ay hindi lang tagahabol, kundi alay. At kung ang taya ay hindi muling mabawi, siya ay magiging saklot. Isang nilalang na puno ng paglimot, paninisi at paghihintay. Nang gabing iyon, humiga ako sa sahig ng kwarto ni tita. Kusang bumukas ang pinto. Walang hangin, walang yabag. Pero sa liwanag ng bintana, may humakbang. Hindi bata, hindi matanda. Isang anyong hindi maipinta, parang pinagtagpi-tagping alaala at anino. Tumingin ito sa akin. Hindi galit, hindi malungkot, kundi tahimik, naghihintay. Dahan-dahan akong tumayo. Bibing, sabi ko. Namungay ang hangin. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Patawad, bulong ko. Iniwan ka namin. Ang nilalang ay hindi nagsalita. Pero mula sa mga mata niyang hindi ko makita, may lumulutang na alaala. Ang araw, ang semento, ang dugo, at ang batang walang sino man ang lumingon. Inilabas ko ang trumpo na nahanap ko sa kwarto. Ibinigay ko sa kanya.
Nang hawakan niya ito, para akong nilalamon ng lamig. Sa isang iglap, nandun na uli ako. Sa lote, sa araw ng laro, nakatalikod, humahabol. At mula sa likod, may boses. Wala na si Bibing. Di na siya makakauwin. Muling bumalik ang gabi. Muling ako na naman sa kwarto. Ngunit wala na siya. Ang pinto, sarado. Ang altar ni tita, tahimik. At ang asin sa bintana, natuyo. Alam kong hindi pa tapos. Dahil sa salamin ng aparador, nakita kong may nakasulat sa likod ng aking batok. Huling taya. Hindi lahat ng kwento ay nais ikwento. Pero ang mga tinatago, mas madalas silang bumabalik. Hindi na ako umalis ng bahay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong dito na ako taya. Hindi ko na tinatakpan ang mga bintana. Hindi ko na sinisindihan ang altar. At bawat gabi, hinihintay ko kung kailan sisimulan muli ang laro. Sa umaga, dinadalaw ako ng mga bata sa labas. "Kuya, laro tayo!" Sigaw nila. Pero iba ang mga laro nila. Langit lupa, tagu-taguan, tumbang preso. Walang batang nagtatanong tungkol sa saklot. At minsan, sa gitna ng tawanan, mapapansin kong may isang batang hindi tumatawa. Tahimik, nakatayo lang. At kapag tinitigan ko ng matagal, hindi ko maalala kung kaninong anak siya, kung taga saan siya, o kung may anino ba siya. Isang gabi, muling bumukas ang pinto sa sala. Walang hangin, walang sigaw, pero may mga yabag pababa mula sa itaas. Wala namang tao roon, at mula sa dilim ng hagdan, lumabas ang isang aninong pamilyar. Ako, pero mas bata, mas marungis, mas luma. Tumingin siya sa akin at may hawak siyang panyo. Pamilyar, lumang-luma, may burdang pangalan. Bibing. Tinanong ko siya, "Bakit mo ako pinapakita nito?" Sumagot siya pero walang boses, isip lang. Hindi sapat ang pag-aalala. Kailangan mo ring sabihin sa iba. Kaya isinulat ko ito. Ang kwento naming mga hindi lumingon. Ang larong hindi pala laro. Ang saklot na hindi lang kwento ng isang nilalang, kundi kwento ng bawat pamilya, bawat takas, bawat iniwan. Naglakad ako papunta sa likod ng compound. Nandoon pa rin ang patch ng damo, hindi tinutubuan ng iba pa. Tahimik, malamig kahit tirik ang araw. Umupo ako sa gitna at binulong ang pangalan. Bibing. Hindi para tawagin, kundi para palayain. May dumaan ng hangin, hindi malamig, hindi mainit, kundi malinaw. At sa gitna ng katahimikan, may sigaw mula sa kabilang bakod. "Kuya, tara laro tayo!" Tumayo ako, at nang lumingon ako, wala nang damo, wala nang anino, wala na ang bata. Pero mula sa ilalim ng kuko ko, may natira pang putik.
Amoy basa, amoy lupa, amoy alaala. At sa salamin ng bintana, nakasulat muli, Taya